Naglalagablab muli ang social media matapos kumpirmahin ng aktor at dating konsehal na si Anjo Iliana ang kanyang seryosong balak na tumakbo bilang senador sa darating na 2028 elections. Matapang ang kanyang pahayag, buo ang loob, may tiwala sa sarili, at naniniwalang may maiaambag siya sa Senado bilang isang tapat at honest na mambabatas. Ayon kay Anjo, matagal na niyang sinusuri ang politika sa bansa at kung mapapanood umano ang kanyang mga video kamakailan, mistula na raw siyang nanghuhula ng mga pangyayari dahil sa wasto ang 9 sa bawat 10 obserbasyon niya sa politika. Sa kabila ng pabirong tono, seryoso ang mensahe ni Anjo, kapag nanalo raw siya, mababawasan ng isang magnanakaw sa Senado at madaragdagan ng isang mambabatas na may integridad. Ipinagmamalaki rin niyang mas malapit siya sa tunay na sentimiento ng taong bayan dahil hindi siya lumaki sa mundo ng politika, kundi bilang isang artista at political commentator na nakikita ang sama ng loob ng mga ordinaryong Pilipino. Kasabay ng kampanyang ito ni Anjo ang pagkakabunyag ng mga umano'y isyu sa loob ng pinakamatagal na noontime show sa bansa. Matapos ang mahabang pananahimik, tuluyan ang nagsalita ang dating Eat Bulaga host na si Ruby Rodriguez tungkol sa umano'y madidilim na sikreto ng programa. Sa loob ng halos 2 dekada, naging bahagi si Ruby ng palabas, ngunit ngayon lamang siya nagsiwalat ng mga alegasyon na may kinalaman sa hindi pantay na trato sa mga host, palakasan system, at kulturang pinipigilan ang sinuman na gustong magsalita. Ayon kay Ruby, maraming host ang nawawala sa spotlight hindi dahil sa desisyon nila, kundi dahil napag-iwanan sila kapag hindi nila sinunod ang kagustuhan ng pamunuan. Bagamat hindi siya nagbanggit ng pangalan, malinaw na tumutukoy siya sa iconic trio ng show, sina Tito Sotto, Vic Sotto, at Joey De Leon. Dagdag pa niya, kahit gaano katagal ang serbisyo mo sa palabas, kaya kang alisin na parang wala ka namang naambag. Sinabi rin ni Ruby na hindi umano pinapayagang maglabas ng hinaing ang mga host, at ilang beses silang napatahimik at napahiya. Aniya, hindi na niya kayang manatiling tahimik dahil mas mabigat ang konsensya kaysa takot. Sinang-ayunan ni Anjo Iliana ang mga pahayag ni Ruby. Matatanda ang una nang naglabas ng mga malalakas na pahayag si Anjo tungkol sa umano'y hindi makatarungang sistema sa likod ng show. Ayon sa kanya, marami siyang nasaksihan na hindi niya kayang dalhin sa hukay. Sa ngayon, nananatiling tahimik sina Tito Sotto, Vic Sotto, at Joey De Leon. Ngunit ayon sa mga ulat, pinag-uusapan na nila ang posibilidad ng isang opisyal na statement para sagutin ang mga alegasyon. Habang patuloy pa ang iskandalong ito, isang video naman ang kumakalat online na muling nagpasiklab ng panibagong kontrobersya. Sa nasabing video si Anjo Iliana ay naririnig na naglalabas ng umano'y personal na karanasan sa mundo ng lokal na politika na kinabibilangan nina Vicente, Tito Sotto, Gian Sotto, Quezon City Mayor Joy Belmonte, at broadcast personality na si Raffy Tulfo. Ayon kay Anjo, minsan siyang nilapitan ni Tito Sotto upang palitan ng isang konsehal sa pwesto, ngunit tumutol umano si Joy Belmonte at sinabing siya mismo ang gusto nitong manatili. Dagdag niya, may narinig siyang pag-uusap na kapag napalitan ang konsehal, mawawala ang tinatawag na kalaban ni Gian Sotto. Inilahad din ni Anjo ang di umano'y pag-aaway nila ni Tito Sotto kung saan minura raw siya at sinabihan ng masasakit na salita, bagay na hindi na niya sinuklian dahil itinuturing niya itong parang kapatid, minsan pangaraw parang ama. Bukod pa rito, sinabi ni Anjo na nadawit ang pangalan niya sa programa ni Raffy Tulfo at pinalabas umano na siya ang may kasalanan sa isang isyu na ang totoong sangkot ay ang kapatid niya. Sa ngayon, hindi pa nagbibigay ng opisyal na pahayag sina Tito Sotto, Gian Sotto, Joy Belmonte, o Raffy Tulfo. Habang walang sagot mula sa kabilang panig, mas lumalaki ang katanungan ng publiko, may katotohanan ba ang sinasabing mga anomalyang ito, o bahagi lamang ito ng personal na alitan at politika? Habang dumarami ang mga revelasyon at posibleng tumestigo pa ang mga dating host at staff ng noontime show, unti-unti namang tumitindi ang tensyon sa pagitan ng katahimikan at paghahanap ng katotohanan. Sa gitna ng lahat ng iskandalong ito, malinaw na ang naratibo, tapos na ang panahon ng pananahimik. Ang tanong na lang ngayon, sino ang unang tutugon? Samantala, panuorin ang full video para sa iba pang detalye ng pahayag ni Anjo Iliana ukol sa issue. Magsisimula ang video pagkatapos lamang ng maiksing intro.
Siguro napapanahon na para malaman niyo na ang totoo. Kung bakit may samaan ng loob kay Tito Vicente Soto. Kasi alam nyo, nung pa-last term ako ng konsehal, kinausap niya ako kung pwede daw yung Castelo na konsehal ipalit sa akin. Pero ayaw ni Joy Belmonte, ni Vice Mayor Joy Belmonte, kasi mas gusto niya ako kaysa dun sa Castelo. Ang usapan kasi nila, pag naging konsehal si Castelo, aatras na, wala nang kalaban ng kanyang Vice Mayor na si Gian Soto. Pag pinasok yung Castelo sa lineup ni Joy. Kinausap ko si Joy. Sabi ko, no. Sabi ni Joy sa akin, no, Anjo, I want you. Ikaw ang gusto kong konsehal. Nung kinausap ko si Tito Sen, minura ako ni Tito Sen. Sabi sa akin, PI mo, ganyan-ganyan. Hindi na ako nakipagtalo kasi sabi ko nga, kasama ko sa Itbulaga. Sige. Ano na lang ako, tatrabaho na lang ako sa Itbulaga. Yung pangalawang kasalanan sa akin ni Tito Soto, na tinuring ko siyang kapatid, minsan nga tinuturing ko siyang ama, nung binakbakan ako ni Raffy Tulfo. Yung mga kasinungalingan ni Raffy Tulfo, nung ako po natulpo, yung kapatid ko naman yan tinulpo, hindi naman ako nandun lang ako Mas sikat lang kasi ako sa kapatid ko, kasi, kaya ako ang diniin ni Raffy Tulfo. Doon yung eskwelahan sa Lucena, na mali-mali ang bintang, mali-mali ang pinalabas, camera kami. Pero kung papanoorin mo mabuti, kinuwartahan lang kami ni Raffy Tulfo. Ang sama ng loob ko noon kasi hindi man lang ako tinulungan nitong Tito Soto. Anong klaseng kaibigan yun? Mabuti pa si Tony Tobera, tinanong ako, Anjo, ano yun? Sabi ko, wala yun sir, mga invento lang nila yun. Totoo naman ang sinasabi ko, anong sasabihin ko? May papeles yung building namin, lumipat lang kami ng location, kaya natagalan yung, the school was legal. Na late lang yung pero pinalabas ni Tulfo, illegal. O sayang yung mga estudyante pinag-aaral namin ng libre. Ano nangyari? Wala na ng eskwela, nagsarado na. Imbis na makatulong kami, ganun kasama ang ugali ng Raffy Tulfo. Kumita lang, makagamit ng tao, gumawa ng kwento, kumita. Yan. Kaya, very, cyber ang kaso dyan. Inaantay ko lang yung pagkakataon makaayos ako, makakita ako ng abogado. Pero, si Mr. Tobera, buti pa siya, tinanong ako, sabi ko, sir, okay lang yan, wala yan. Wala akong demanda. Wala akong kahit anong reklamo. Bakit? Kasi yung eskwela namin maayos. Meron ba naman eskwela na 13 years nang umaandar tapos illegal? Hinanapan lang ng butas nitong Raffy Tulfo. Tapos yung dalawang estudyante na nagreklamo, nung pina-check namin, hindi pa pala naka-enroll. So hindi ko alam kung anong motive ng 5 estudyante, 5 hanggang 7 estudyante out of thousands na pinag-aral namin. Pero going back, kaya ang sama ng loob ko kay Tito Sen, natakot siya kay Raffy Tulfo at iniwasan na ako. Kumbaga, feeling niya, guilty na ako. Parang lumayo tayo dyan kay Anjo, scammer pala yan. Tinan nyo, Tulfo, tinan mo yung effect. Sinira mo yung pagkatao ko, sinira mo yung buhay ko, mga kaibigan ko. At si Tito Sen naman, ang sama ng loob ko sa iyo, akala ko ba mayabang ka? Hindi mayabang. Akala ko ba matapang ka? Ba't di mo pinagtanggol? Akala ko ba para tayo magkakapatid? Yun yung unang sama ng loob ko dyan kay Tito Sen. Pag mga matataas na tao, wala na. Kakalimutan na yung mas maliliit na taong kaibigan niya. Kinuwento ko lang sa inyo to kung saan nagsimula ang samaan namin ng loob ni Vicente Soto III.
Yang senador ngayon na yan. Kaya yun lang po, naikwento ko lang kasi para alam nyo kung saan nagsimula. Maraming salamat po, marami pa yan. Maraming salamat po at abangan ang susunod na kabanata. Yes, good evening. At nako, napakaraming bashers, panay paninira, left and right, left and right. Sabi ko, paano ba tumigil to? Naisip ko, ganito na lang para matapos na ito. Punta ako ng Blue Ribbon Committee. Sa Blue Ribbon Committee, inaalok ko yung sarili ko na imbitahan nyo ako dyan. Okay? Tapos, magtanong kayo kung anong gusto nyo. Magsasabi ako kung anong gusto ko. Pero isa lang ang kondisyon. Gusto ko may nakakabit sa akin na lie detector test. Para matapos na lie detector test na yan At inahamon ko, yung nagsabi sa akin na sinungaling ako, dalawa kami, magpa-lie detector test. O di tapos, di malalaman na kung sino nagsasabi ng totoo o hindi. Di ba? O di tapos na, di Merry Christmas, Happy New Year to all na. Di ba? Magandang idea yun. Kaya inuulit ko, para matapos na tong siraan, kasi buong Pilipinas na involved. Imbitahin niyo ako dyan sa Blue Ribbon o kahit sa Senado. Imbitahin niyo ako. Dalawa kami, anong tawag doon? Na lie detector test. Tapos, pwede niyo kaming tanungin. At pwede ako magkwento. Yan. Siguro naman, pagkatapos nun malalaman na natin kung sino nagsasabi ng totoo at kung sino ang nagsisinungaling. Okay ba sa inyo yun? Ganda nun, live. Baka pa to all-time high to. Lahat ng channel nakatutok malalaman na. Magpustahan pa kayo, pustahan kayo kung sinong sinungaling sa amin. O, di ba? Ang ganda, di ba? Sandali lang yun, mga 10 minutes lang yun, tapos na yun. Malalaman na kung sino nagsasabi ng totoo o hindi. O, yan. Suggestion ko yan. Blue Ribbon Committee. At dalawa kaming naka lie detector test. Ang pangalan ko Andres Atapang atawa ko kaya naghahamon ako ng ganito para matapos na. Kasi meron pang mga mga patirada patalikod O di tapusin na natin to. Diyan tayo sa Blue Ribbon Committee o sa Senado. Tapos lie detector test kaming dalawa. Anong parusa pag nagsinungaling? Wala. Malaman lang kung sinong sinungaling sa amin, di ba? Ang cute, di ba? Okay, yan po yung aking hamon sa Senado. Sa 24 nakaupong Senado, baka pwede naman 10 minutes lang naman yan Okay? Baka pwedeng pagbigyan nyo naman yung taong bayan. Taong bayan, para naman masayahan yung taong bayan dahil puro na lang pangungurakot, puro na lang baha ang nakikita na sa news. O at least may bago silang papanoorin, masaya. Sino ang nagsasabi ng totoo? Habang tumitindi ang usapan sa pagitan ng mga naglalantad at ng mga nananatiling tahimik, mas lumilinaw na ang isyong ito ay hindi na simpleng showbiz tea. Tumatalon na ito sa mas seryosong teritoryo, kapangyarihan at kontrol. Kapag maraming taong dumarating na may parehong hinaing, hindi na ito basta sentiments. Pattern na. Mahalagang bigyan ng espasyo ang magkabilang panig. May karapatan ang lumantad, pero may karapatan ding magsalita o manahimik muna ang inaakusahan. Ang problema lang, habang tumatagal ang katahimikan, lumalakas ang naratibo ng kabilang kampo. Sa panahon ng social media, delay ang pinakamabilis na paraan para mawalan ng tiwala ang publiko. Hindi mahalaga kung showbiz o politika ang usapan, pareho silang umiikot sa kredibilidad. At ang kredibilidad, kapag nasira, mahirap ibalik. Sa huli, ito ang tanong, pipiliin ba nating manatili sa nakasanayan, o haharapin natin ang hindi komportableng katotohanan?